Kabanata 1301. Mas malakas ang kapangyarihan nito kaysa sa mga ordinaryong sinaunang puno. Bang! 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 Ang mga ordinaryong sinaunang punong kontrolado ni Zephyr ay agad na nadurog ng salubungin ng lumaragasang alon ng mga sanga. Proteksyon. Dahan daw ang iminulat ni Zephyr ang kanyang mga mata, at matinding kumislap ang kulay pilak niyang titig. Klang! 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 Kasabay ng kanyang malalim na sigaw, mabilis na iniunat ng dalawang sinaunang puno ang kanilang mga sanga upang harangin ang sunod-sunod na pag-atake ng iba pang sinaunang puno. Bitek! Kumatok! 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 Halos kalahating araw ang ginugol ni Zephyr upang mapasuko ang dalawang sinaunang puno. Sapat iyon upang patunayan kung gaano sila kalakas at kakilakilabot. Ngunit sa harap ng napakaraming sinaunang puno, kahit may proteksyon mula sa dalawang nasupil na puno, nananatiling lubhang mapanganib ang sitwasyon ni Zephyr at ng kanyang grupo. Swoosh! Sinamantala ni Zephyr ang pambihirang pagkakataon. Habang kinokontrol niya ang dalawang sinaunang puno, inutusan din niya ang mga ito na paghiwa-hiwalayan ang kanilang mga sanga at mabilis na agawin ang mga ginintoang espiritual na prutas. Oy! 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 Sunod-sunod na inani ni Zephyr ang mga gintong prutas. Nang makita iyon, halos magliyab sa galit sina Jindy at ang iba pa. Bitek! Kumagat si Zephyr sa isang piraso ng ginintoang espiritual na prutas, at agad na ramagasa sa kanyang katawan ang nakakakilabot na enerhiya. Kasabay ng pagdaloy ng tunay na enerhiya, mabilis itong kumalat sa kanyang mga laman, ugat, at buto. Biglang sumiklab ang ginintoang liwanag, at nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Ang naglalagablab na sakit ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang ginintoang espiritual na enerhiya ay tila nag-aalab na alon na may matinding talam. Sa oras na pumasok ito sa kanyang bibig, agad itong natunaw. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, napalitan ng pagtataka ang kanyang mukha. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay. Isang bugzo ng enerhiya ang sumabog sa paligid. Sa unang tingin ay tila ordinaryo lamang ito, ngunit may bahagyang gininto ang liwanag na sumisiklab sa loob nito. Hindi lang iyon. Habang patuloy na nagbabago ang gininto ang liwanag, lalong tumatalas ang kanyang kapangyarihan. Isang sanga na kasing kapal ng hita ang sapilitang naputol sa isang iglap. Ang gininto ang espiritual na prutas, kayang gawing mas matalas ang ating tunay na enerhiya. Matinding pagkabigla ang bumalot sa mukha ni Zephyr. Sa sandaling iyon, kahit wala ng paliwanag, naunawaan na agad ng lahat ang epekto ng prutas. Humajabis ang matatalim na enerhiya. Nagwala ang mga sandata. Kumikislap ang mga figure habang sumasabog ang gininto ang liwanag sa buong paligid. At kasabay nito, sabay-sabay na umatake ang lahat. Matapos lumunin ni Zephyr ang gininto ang espiritual na prutas, mabilis na lumakas ang tunay na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Nagising ang kanyang espiritual na kapangyarihan, at muli niyang ginamit ang Soul Eliminating Seal. Sa gitna ng malakas na dagandong, 5 sinaunang puno ang agad niyang pinabagsak. Pandarambong. Isang baliw na pandarambong. Bagamat nahihigitin sa lakas ng mga nakapalibot na sinaunang puno ang mga punong kontrolado ni Zephyr, sapat pa rin ang kakayahan ng mga ito upang bigyan sila ng proteksyon. Dahil dito, naging mas mabangis ang kanilang pagkilos. Bitek! Bitek! Patuloy na nilamon ni Zephyr ang mga gininto ang espiritual na prutas. Sa kanilang lahat, siya ngayon ang pinakamabilis makakuha ng mga ito. Sunod-sunod na ipinapasa ng mga sinaunang puno ang mga prutas sa kanya gamit ang kanilang mga sanga. Dahil dito, halos gustuhin ni Jindy, Hen Yuhuang, at Yun Tianteng na lumunin si Zephyr ng buhay sa sobrang galit. Halos maubos na ang kanilang lakas, ngunit kakaunti pa lamang ang kanilang nakukuhang bunga. Samantala, kahanga-hanga rin ang ipinakitang lakas ni Bai Dijan at ng Fighting Ape Emperor. Sa lihim na tulong ni Zephyr, nakakuha sila ng mahigit 100 espiritual na bunga. May sarili ring kakayahan sina Meng Liuli at ang iba pa. Hindi sila pinabayaan ni Zephyr, kaya malaki rin ang kanilang napala. Habang patuloy na nilalamon ni Zephyr ang mga gininto ang espiritual na prutas, isang dilaw-gintong ningning ang unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Parang mga kaliskis ng isang sinaunang nilalang. Kabanata 1302.
Habang patuloy niyang nilalamon ang mga gininto ang espiritual na prutas, malinaw na naramdaman ni Zephyr na lalo pang lumalakas ang depensa ng kanyang katawan. Buzz! Gumalaw ang kanyang mga palad na tila rumaragasa ang hangin, at kasabay ng pagdaloy ng banal na enerhiyang parang ilog, agad na sumabog ang matalim na enerhiya. Ang enerhiyang may talam, na umaabot ng 12-dosenang metro, ay mabilis na humadjabis. Kumislap ang gininto ang liwanag at direktang pinutol ang mahigit 100 sanga bago tuluyang huminto. Nakakamangha ang epekto. Hindi maiwasang mamangha ni Zephyr. Dahil sa kanyang natatanging kakayahan, nagawa niyang kontrolin ang napakaraming sinaunang puno. Dahil dito, mas madali niyang nakuha ang mga nakapaligid na gininto ang espiritual na prutas kumpara sa iba. Gayunpaman, habang dumarami ang kinakain kong ginintuhang espiritual na prutas, unti-unti ring nagkakaroon ng resistensya ang aking katawan. Pahina na ng pahina ang epekto nito. Nang makakain si Zephyr ng humigit kumulang 40 hanggang 50 prutas, halos wala na itong may dagdag na epekto. Gayunpaman, sa loob ng kanyang tunay na enerhiya, ang gininto ang liwanag ay umabot na sa isang napakataas na antas. Sa bawat bagzo ng kanyang enerhiya, madali nitong napuputol ang 12-dosenang sanga. Ang tunay kong enerhiya ngayon ay 10 beses na mas matalas kaysa dati. Kasiya siyang tumanggo si Zephyr. Hindi lang siya ang maraming napala. Maging ang iba pang naroon ay nakinabang din ng malaki. Lalo na si Baidijan. Ang kanyang enerhiyang may talam ay tunay na nakapanghihilakbot. Sa bawat kumpas niya, tila kayang hiwain ng kanyang kapangyarihan ang buong paligid. Kitang-kita na ang gininto ang espiritual na prutas ay pinakamainam para sa mga gumagamit ng enerhiyang may talam. Para sa ibang uri ng pag-atake, bahagyang mahina ang epekto nito. Sa pagkakataong ito, halos 3 beses ang itinaas ng talas ng aking tunay na enerhiya. Bihirang magpakita ng kasiyahan si Baidijan, ngunit ngayon ay hindi niya iyon maitago. Halos double naman ang lakas ko. Punong-puno ng pananabik ang mukha ng Fighting Ape Emperor. Bagamat demonic staff ang gamit niyang sandata, napakalakas pa rin ng kanyang mga atake. Sa bawat iwinawasiwas niya rito, sumasabog ang matinding kapangyarihan at matalas na aura. Sa lahat ng naroroon, sina Hen Yuhuang, Jindi, at Yun Tianteng lamang ang may pinakamaliit na nakuha. Ang pagtaas ng talas ng kanilang tunay na enerhiya ay halos 20% lamang sa pinakamataas. Malinaw na malaking bahagi rito ang ginawa ni Zephyr. Natural lamang na magsimulang maghinala ang tatlo. Halos gusto na nilang akusahan si Zephyr ng pandaraya, ngunit wala silang sapat na ebidensya. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Zephyr ang unti-unting pag-ipon ng nakamamatay na hangarin mula sa kanilang paligid. Mukhang nauubos na ang pasensya ng tatlong iyon. Palihim na wika ni Nine Netherbird sa pamamagitan ng espiritual na komunikasyon. Aba, halata naman. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Sa panlabas na anyo, mukha siyang pagod na para bang lubhang naubos ang kanyang lakas dahil sa paggamit ng spiritual art. Ngunit sa katotohanan, halos walang nabawas sa kanyang espiritual na enerhiya. Sa tulong ng universal nature, mabilis na nakakabawi ang kanyang spirit energy, halos kapantay ng bilis ng paggaling ng kanyang tunay na enerhiya. Ang dahilan kung bakit niya ipinapakita ang ganoong anyo ay upang tuluyang linlanggan at pababain ang bantay ng lahat ng naruroon. Swoosh! Habang marahang dumidilat at pumipikit ang kanyang mga mata, tahimik na dumadaloy ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa isang banda, pinapaniwala niya ang lahat na mahina na siya. Sa kabilang banda, palihim niyang inihahanda ang Soul Eliminating Seal. Kabanata 1303. Habang patuloy niyang ginagamit ang Soul Eliminating Seal, unti-unti ring nadaragdagan ang bilang ng mga sinaunang punong nasa ilalim ng kanyang kontrol. Siyempre, ginagawa niya ang lahat ng lubhang palihim. Dahil dito, walang sino man ang nakapapansin sa kanyang ginagawa. Habang kinokontrol niya ang mga sinaunang puno, lihim ding natuklasan ni Zephyr na ang kanilang mga ugat ay umaabot ng ilang kilometro, o maging ng 10-10 milya. Rumble! Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nakapasok ang lahat sa gitna ng labanan. Sa isang iglap,
nabiyak ang lupa at hindi mabilang na matutulis na tinak ang sumulpat mula rito. Kumikinang ang mga iyon sa nakakasilaw na liwanag at matatalas na parang sibat. Ngunit sa kanilang kasalukuyang lakas, hindi na nila kailangang umasa pa kay Zephyr. Sa ilalim ng proteksyon ng mga sinaunang punong kontrolado niya, sapat na ang isang kumpas ng kanilang tunay na enerhiya upang wasakin ang mga harang sa kanilang harapan. Kahit ang mga matutulis na tinak sa lupa ay hindi makapagdulot ng anumang pinsala sa kanila. Nakikita ko na. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Zephyr. Kanina pa siya nagtataka kung bakit napakalakas ng mga sinaunang punong ito. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya ang dahilan. Ang pinaka-nakakatakot pala sa mga sinaunang punong ito ay ang kanilang mga ugat. Patuloy itong lumalawak ng 12-dosenang milya, at habang mas humahaba ang mga ugat, lalo ring lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Swoosh! Tahimik na kumalat ang espiritual na enerhiya ni Zephyr habang palihim niyang hinahanap ang mas malalaking sinaunang puno na may mga ugat na umaabot ng napakalayo. Ang mga punong ito ay hindi lamang may mas malalagang sanga at dahon, kundi mas malawak din ang sakop at higit na mas malakas. Para kay Zephyr, kapag nakontrol niya ang mga ito gamit ang Soul Eliminating Seal, magiging napakalakas nilang proteksyon para sa kanya. Hindi dapat magkaroon ng pusong manakit ng kapwa. Ngunit kailangang marunong mag-ingat sa sarili. Bukod pa rito, malinaw niyang nararamdaman ang pagnanasa sa pagpatay mula kina Jindy, Hen Yuhuang, at Yun Tianteng. Handa silang umatake anumang oras. Kaya naman kailangan niyang maging handa. Kapag tuluyan niyang nakontrol ang mas maraming sinaunang puno, magiging napakahirap siyang talunin. Patuloy na nagtulungan ang grupo. Habang tumatagal, mas nagiging maayos at tahimik ang kanilang pagkakaunawaan sa isa't isa. Lumipas ang 2 araw. At sa wakas, narating nila ang dulo ng lugar. Ngunit sa sandaling makita nila ang nasa harapan nila, lahat ay natigilan. Isang napakalaking sinaunang puno lamang ang nakatayo roon. Isang mahinang lilang liwanag ang umiikot sa buong katawan nito. Kasabay ng pag-ikot ng lilang liwanag, kumalat ang isang napakalakas at mapang-ipang aura. Hindi na halos makita ang kabuuan ng punong iyon. Ang tuktok nito ay tila umaabot hanggang sa mga ulap, tinatakpan ang kalangitan at maging ang araw. Sa harap nito, para silang maliliit na nilalang na nakatayo sa paanan ng isang sinaunang banal na bundok. Napakalakas ng pressure na halos hindi sila makahinga. Sa pagkakataong ito, mukhang nasa malaking problema tayo. Namutla ang magandang mukha ni Meng Liuli habang nakatingin sa napakalaking sinaunang puno. Punong-puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Hindi lang siya. Maging ang iba pang mga disipulong nasa antas emperador ay hindi maitago ang kanilang pagkabigla. Ang sinaunang punong ito ay sadyang napakalakas. Nakakatakot hanggang sa puntong halos walang sino man ang may lakas ng loob na harapin ito. Buzz. Sa loob ng storage ring ni Zephyr, ang lantang sanga ay nagsimulang manginig ng mas matindi. Naglalabas ito ng kakaibang pagbabago ng enerhiya. Parang gutom na gutom. Bagamat hindi pa rin maintindihan ni Zephyr kung bakit may ganitong reaksyon ang lantang sanga, malinaw niyang naramdaman ang kakaibang pananabik nito. Sa sandaling iyon, naglabas ito ng mahinang lilang liwanag habang tila nakatitig sa napakalaking sinaunang puno. Na para bang isa itong napakasarap na pagkain. Kabanata 1304. Hul. Kinailangan ni Zephyr ng maraming pagsisikap upang masugpo ang tuyong sanga na ito. Kahit hindi alam ni Zephyr ang tunay na pinagmulan ng lantang sanga na ito, nahuhulaan pa rin niya na ang lantang sanga na ito ay hindi pangkaraniwan. Sa sandaling ito, hindi ito ang pinakamagandang oras para bunutin ito. Kapatid na lalaking si Zephyr. Habang nakatingin kay Zephyr, nagtanong si Meng Liuli gamit ang kanyang magagandang mata. Ang sinaunang punong ito, na naglalabas ng lilang liwanag, ay mas malakas kaysa sa alinman sa mga sinaunang punong nakita natin. Bukod dito, daan-daang beses itong mas malakas. Kahit na nakatayo tayo sa harap nito, nahihirapan tayong huminga at pigilan ang kapangyarihan nito. Gamit ang aking lakas, mahirap itong harapin. Medyo totoo ang sinabi ni Zephyr. Bagamat ang sinaunang punong ito ay mukhang napakalakas. Gayunpaman, hindi ito kasing seryoso ng sinabi ni Zephyr.
Bagamat kakilakilabot ang kabilang panig, hindi naman mahina ang kanyang spirit energy. Naniniwala si Zephyr na kung talagang gagamitin niya ang lahat ng kanyang spirit energy, magkakaroon siya ng pagkakataon. Mukhang kailangan na talaga nating umatras. Walang magawang sabi ni Meng Liuli. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng marami, lalo na ang mga gininto ang espiritual na prutas. Ang mga benepisyong naidudulot nito ay walang kapantay na bihira, kaya naman, hindi siya masyadong nagreklamo. Natatakot ako. Hindi tayo maaaring umatras. Iminulat at ipinikit ni Kay Chanjian ang kanyang mga mata, na parang may liwanag ng espada na nananatili sa kanyang mga mata. Isang malakas na aura ng pagpatay ang biglang lumitaw. Matapos marinig ang kanyang sinabi. Bigla, nakaramdam ang lahat ng isang madilim na aura na kumalat sa kanilang paligid. Umuungol. Ang sinaunang puno ng lila ay nagpakawala ng isang nakakapangilabot na tunog, na parang umuungal ang mabangis na hayop. Kasabay ng pagungol, mabilis na kumaway ang mga sanga ng kabilang panig, at umikot ang mga sinag ng lilang liwanag. Ang mga sanga, parang libu-libong lilang malademonyong latigo, ay mabangis na sumugod patungo sa siyam na tao. Mag-ingat kayo sa paligid. Hawak ang espada sa isang kamay, hinati ni Kay Chanjian ang isang espasyo gamit ang isang matalas na enerhiya. Dumagundong. Habang tumutunog ang mga alon ng dagandong, naramdaman ng lahat na hindi lamang ang libu-libong lilang sanga sa kawalan ang nagbabanta sa kanila, kundi pati na rin ang nakapalibot na malamig na aura. Paus. 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 Kasabay ng tunog ng nakakagulat na pagkapunit, daan-daang figure ang sabay-sabay na lumipad patungo sa kanila. Ang mga nilalang na ito ay parang mga sanggol. Lahat sila ay berde at mababangges, na may matutulis na tusok sa kanilang mga katawan. Sumugod sila kina Zephyr at sa iba pang mga tao habang naglalabas ng nakakabinging sigaw. Bang! Ang umaagos na enerhiya ni Yon Tianteng ay naging isang malaking palad at sumugod patungo sa mga kakaibang sanggol na iyon. Bang! 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 Walang sino man ang nag-akala na may biglang mangyayaring nakakagulat. Nang sandaling makasalubong ng mga kakaibang nilalang ang Numa, bigla na lamang silang sumabog. Hindi lamang sila napakalakas, kundi nagpakawala rin sila ng mga sinag ng asul-berdeng kamandag mula sa kanilang mga katawan. Parang matatalas na espada, sumugod ang mga ito patungo sa karamihan. Damn it! Ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kamay at mabilis na pinakilos ang mga matatandang puno. Sinikap nitong buksan ang mga sanga upang protektahan ang katawan ng lahat. Rumble! Sa sumunod na sandali, ang atake ng sinaunang lilang puno ay direktang bumagsak, kasabay ng nakakatakot na mga tunog ng pagkalabog. Ang hindi maisip ni Zephyr ay ang 12 ng mga sinaunang puno na kanyang nakontrol ay hindi kayang tapatan kahit isang galaw lamang mula sa kalaban. Nawasak ang mga ito sa isang iglap. Kabanata 1305. Bang! Isang pagsabog na nakakapangilabot sa lupa ang umalangaw-ngaw. Agad na kumalat sa lahat ng direksyon sina Zephyr at ang iba pa. Sa pagitan ng kanilang mga kamay, nagkalat ang tunay na enerhiya, at saan man ito dumaan ay nagdulot ito ng malalaking alon. Rumble! Kasabay ng nakakagulat na pagsabog. Biglang kumislap ang mga figure ng siyam na tao. Umuungol. Hawak ng emperador ng Fighting Ape ang isang pambihirang sandatang pamamatay. Ang kanyang walang kapantay na kapangyarihang demonyo ay yumanig sa lahat ng direksyon. Buksan. Kumikislap ang anino ng patpat, at ang madilim, malatintang enerhiya, na may halong mga piraso ng gininto ang sinaunang simbolo, ay patuloy na sumabog palabas. Roaring Flame. Ang dalawang kamay ni Liu Ruohuo ay bumuo ng isang selyo. Agad siyang nagpalit ng anyo bilang isang nagliliyab na dragon habang sumusugod pasulong. Isang walang katapusang nag-aapoy na liyab ang sumunog sa kalangitan. Klang. Enerhiya ng ikasyam na langit na dumadaloy sa tubig. Habang lumilipad paitaas ang mahabang espada, naging seryoso ang mukha ni Bai Dijan. Ang walang katapusang talom na enerhiya ay naging isang dagat ng matutulis na alon. Saan man ito dumaan, tila kayang hatiin ang lahat ng nasa harapan nito. Bang! Pambihira ang aura ni Yon Tianteng. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang napakalaking sandata.
Ito ay walang iba kundi ang battle axe ng Primordial Emperor. Buzz. Enerhiya, tunay na enerhiya, sinaunang enerhiya, at enerhiyang may talam. Lahat ng ito ay nagsimulang kumislap. Sa isang iglap, iba't ibang kakaibang kasanayan ang sabay-sabay na ipinakita habang ang enerhiya ay sumabog sa lahat ng direksyon. Saan man ito dumaan, nanginginig ang lupa sa loob ng 50 kilometro. Dumagundong. Sunod-sunod na umikot ang mga sinaunang puno, at ang walang hanggan at nakakatakot na mga sanga nito ay nabuo bilang napakaraming bakas. Ang mga mata ni Zephyr ay naging kulay pilak. Swoosh! Sa sandaling ito, ang pagtawag ay umabot na sa pinakamahalagang yugto. Nagamit na niya ang 99% ng kapangyarihan ng mga sinaunang puno. Dumagundong. Ang nakakatakot na mga sanga ng napakalaking sinaunang puno na tumatakip sa langit at lupa ay tila umabot na sa sukdulan. Sunod-sunod na dagandong ang lumitaw, na bumuo ng maraming naglalakihang bundok sa isang iglap. Sabay-sabay na umatake ang Siyam gamit ang kanilang buong lakas. Ang kanilang mga pag-atake ay sapat upang ihagis sa ere ang lahat ng nilalang na parang mga sanggol bago durugan ang mga ito hanggang sa maging abo. Umuungol. Isang galit na ungol ang muling narinig. Sa sandaling ito, ang sinaunang puno na kumikinang sa lilang liwanag ay malinaw na nagsisimula ng magalit. Daan-daang higanteng sanga ang muling nakaunat at naging 10,000 metro ang haba. Para silang mga lilang banal na haligi na mabilis na sumugod patungo sa Siyam na tao. Dumagundong. Sa ilalim ng kakilakilabot na puwersang iyon, nagbago ang mga mukha ng lahat ng naruroon. Sa sandaling ito, wala silang ibang magawa kundi umiwas. Sus Mariosep. Kung magpapatuloy ito, hindi tayo makakatagal. Natatakot akong ang matandang punong ito ang hari ng lahat ng sinaunang puno. Napakalakas nito kaya puro depensa na lamang ang nagagawa natin. Seryoso ang mukha ni Kay Chanjian habang nagsasalita. Bihira para sa kanya, na laging kalmado, ang magpakita ng ganitong ekspresyon. Sapat iyon upang ipakita kung gaano kalakas ang epekto ng lilang sinaunang punong ito sa kanya. Tunay ngang ang Siyam sa kanila ay puro pag-iwas lamang ang nagagawa. Ang mga sanga nito ay parang mga banal na haligi, at ang kapangyarihang taglay ng bawat hampas ay lampas sa kanilang inaasahan. Walang sino man ang kayang sumalubong dito ng harapan. Umalis na tayo rito. Muling mungkahi ni Meng Liuli. Tama siya. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Sa sandaling ito, lahat ng kakaibang nilalang na kasing laki ng mga sanggol ay naalis na. Maaari na silang umatras. Klang! 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 Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang umungol si Jindy, na nasa pinakahulihan.